3 taong dugo at bala ang itiniis ko sa giyera. Pero papel ng divorce ang isinalubong sa akin sa airport. Habang sugatan ako mula sa labanan, nagpapakasarap si Renz sa piling ng kaibigan ko na may paring at buntis-buntisan pa. "Pumirma ka na wala kang silbi?" Sigaw ng walang utang na loob kong asawa. Hindi nila alam ang itinapon nilang babae ay ang mismong Major General na hahawak sa leeg ng buhay nila. Tapos na ang pagpapakumbaba oras na para lumuhod ang mga taksil. Ano ang gagawin mo kapag ang itinapon mong asawa ay bumalik bilang general na wawasak sayo? Pumirma ka na, Althea, hindi mo ba nakikita na napaka-useless mo at naging pabigat ka lang sa akin sa loob ng 3 taon? Ang boses ni Renz ay parang matalas na kutsil, yan na dumasag sa napakaingay na sining ng Ninoy Aquino International Airport Arrival Hall. Kakalabas ko pa lamang mula sa International Gate matapos ang ilang oras na pagbiyahe mula sa nakapapagod na misyon sa Southern Mindanao. Ang katawan ko ay nanlalamig, at sa ilalim ng aking makapal na itim na jacket, nararamdaman ko pa ang paulit-ulit na pagkirot ng aking sugat samsurang isang sariwang bakas ng bala na halos kumatay sa buhay ko 3 araw na ang nakalilipas. Subalit ang sakit sa aking katawan ay walang-wala kumpara sa paralisadong lamig na sumaksak sa aking dibdib nang makita ko ang lalaking pinaglaanan ko ng aking buhay. Hindi man lang ako nakapagsalita. Ang aking lalamunan ay parang pinilipit at ang hangin sa aking mga baga ay tila biglang naubos. Nakatayo si Renz sa aking harapan, nakasuot ng mamahaling suit na ako ang bumili para sa kanya noong nakaraang taon. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa kanyang braso si Celestine Abad, ang babaeng itinuring kong pinakamatalik kong kaibigan simula nung kolehiyo, ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng lahat ng aking mga lihim. Nakatitig sa akin si Celestine gamit ang mga matang puno ng kaplastikan at paimbabaw na awa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay upang ayusin ang buhok ni Renz na sadyang nagpapakita ng isang makinang na diamond engagement ring sa kanyang daliri. "Althea, please, wag mo nang hirapang mabuti ang sarili mo," maamong sabi ni Celestine, ngunit ang kanyang boses ay puno ng nakakalasong tagumpay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang sariling tiyan at nagpatuloy. "Magiging magulang na kami ni Renz. Kailangan ng batang ito ang isang buong pamilya. 3 taon kang nawawala, palaging nagtatago sa sinasabi mong simpleng desk job mo sa gobyerno. Hindi mo na ibigay kay Renz ang atensyon at pagmamahal na nararapat sa kanya. Akala mo ba madali para sa isang lalaki ang maghintay sa walang kasiguraduhan?" Bahaging lumundag ang puso ko. Ang tiya niya buntis, siya ang aking mga kamay na naawak sa hawakan ng aking maliit na maleta ay nagsimulang manginig ng matindi. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanila na sa loob ng 3 taong iyon, habang iniisip nilang nagtatrabaho lamang ako sa isang mainip na opisina, nakikipaglaban ako sa mga armadong grupo sa kabundukan. Nagtiis ako ng gutong puyat at takot sa ilalim ng pagiging commander ng Special Intelligence Division ng Armed Forces of the Philippines. Ginawa ko ang lahat ng iyon para protektahan ang bansa at para palihim na iligtas ang kumpanya ni Renz mula sa mga bankruptcies at mga iligal na pag-atake ng mga dayuhang kalaban. Dahil sa aking posisyon, kailangang manatiling ultra-classified ang aking pagkatao. Kahit ang sarili kong asawa ay hindi pwedeng makaalam na ang babaeng inaakala niyang isang mababang empleyado lamang ay isa palang general ng hukbong sandatahan. At ang lahat ng sakripisyong yon, ang lahat ng dugong ibinuhos ko para sa kaligtasan niya, ay nagwakas sa ganitong kataksilan. "Nanunod ka lang ba dyan, Althea?" Muling humakbang palabas si Renz, sabay lagay ng isang makapal na folder sa ibabaw ng maleta ko. Ang kanyang muka ay puno ng galit at disgusto. "Huwag ka nang magpanggap na ikaw ang biktima rito. Napapagod na ako sa kapapaliwanag sa mga kaibigan ko kung bakit ang asawa ko ay walang ambag sa buhay ko. Tingnan mo si Celestine. Siya ang tumulong sa akin para makaangat ang Alcaraz deck. Siya ang nanatili sa tabi ko, habang ikaw ay palaging nawawala ng walang dahilan." Kinuha ni Renz ang isang bullpen mula sa kanyang bulsa at ibinalibag ito sa ibabaw ng folder. "Pirmasan mo na ang divorce papers na yan.
Pumayag ka na ipawalang bisa ang kasal natin. Isinulat ko na dyan na wala kang makukuhang kahit anong ari-arian mula sa akin. Wala kang karapatan sa Alcaraz deck. Bumalik ka sa maliit mong buhay. Ang mga salita niya ay parang libu-libong karayom na dumudurog sa natitirang piraso ng aking puso. Ang lalaking pinaglaanan ko ng aking kabataan, ang lalaking ipinaglaban ko laban sa lahat, ay nakatayo sa harap ko na parang isang matinding kaaway. Wala man lang siyang nakikitang bakas ng pagod sa aking muka. Hindi man lang niya napansin ang namumutla ko mga labi at ang pang-ininig ng aking buong katawan dahil sa lagnat mula sa aking sugat. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luha na nagbabagayang pumatak. Ngunit sa kaibuturan ng aking pagkatao, isang maliit na boses ng karangalan ang gumising sa akin. Hindi ako magmamakaawa. Hindi ako luluhod sa harap na isang lalaking hindi marunong gumalang sa aking sakripisyo. Ako si Major General Althea Villamor. Ang aking dignidad ay hindi pwedeng tapakan ng kahit sino, kahit ng lalaking pinakamamahal ko. Ipinikit ko ang aking mga mata ng ilang segundo upang pigilan ang pagbagsak ng aking mga luha. Nang muli ko itong idilat ang lamig sa aking mga mata, ay sapat na upang mapahinto si Ren sa kanyang ginagawang pagdadait. Mabilis kong hinawakan ang ballpen. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Ngunit ang aking paninindigan ay naging kasing tigas ng bakal. Dahan-dahan kong binuksan ang folder. Ang bawat pahina ng kontrata ay puno ng mga kasinungalingan at kawalan ng katarungan. Ngunit wala na akong pakialam sa kanilang salapi. Sa ilalim ng matinding sakit at pagkawala ng kontrol sa aking damdamin, dahil sa matinding emotional trauma, ibinuhos ko ang lahat ng galit sa pamamagitan ng mabilis na pagpirma sa huling linya ng dokumento. Isang mabilis at matalim na lagda ang lumabas sa papel ang huling tali na nag-uugnay sa akin sa impyernong ito. Inilapag ko ang ballpen ng walang anumang ingay. Tiningnan ko si Renz ng diretso sa kanyang mga mata. Walang galit sa aking bose. Tanging isang napakalalim at napakalalamig na katahimikan lamang. Ito ang gusto mo, Renz. Ibinibigay ko na sa iyo ang kalayaan mo. Mahinang sabi ko. Ngunit ang bawat salita ay may mabigat na timbang na nagpatahimik sa paligid. Lalampasan ko na sana sila nang biglang humakbang si Celestine lapit sa akin. Yumingkod siya ng kaunti at ibinulong sa aking tainga ang mga salitang nagpapatunay ng kanyang tunay na kulay. Salamat sa pagpapaubaya kay Renz at sa kumpanya niya sa akin, Althea. Napakagullible ng ex-husband mo at napakadali mong palitan. Hindi ako sumagot. Hindi ko siya binigyan ng kasiyahang makitang nasasaktan ako. Tumalikod ako at naglakad patungo sa salamin na pintuan ng airport exit. Sa labas ng arrival area, isang itim na convoy ng mga armored military SUV na may nakatatak na opisyal na insignia ng National Security Council ang mabilis na huminto sa tapat ko. Bumaba ang isang lalaking nakasuot ng buong opisyal na uniporme ng militar, si Captain Mark. Mabilis siyang naglakad patungo sa akin. Sumaludo ng napakagalang sa harap ng maraming tao at binuksan ang pinto ng gitnang sasakyan. Welcome back, General Villamor. Naghihintay na po ang Pangulo at ang buong National Security Council sa headquarters. Malakas at pormal na pahayag ni Captain Mark na narinig ng ilang taong malapit sa amin. Sumulyap ako pabalik sa huling pagkakataon. Nakatayo pa rin si Ren sa malayo hawak ang nasign na divorce papers habang nakakapit si Celestine sa kanya. Ang makinang na engagement ring sa daliri ni Celestine ay nagnaningning sa ilalim ng ilaw ng airport kasama ng mga papel na nagtatapos sa aming kasal. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng sasakyan. Nang magsarado ang pinto at magsimulang umandar ang convoy patungo sa gabi, hinayaan ko ang isang solong luha na pumatak sa aking pisingi. Ang Althea na nagmahal at nagtiis para kay Renz ay namatay na sa airport na iyon. Ang natitira na lamang ay ang commander na nakahandang maghatid ng hustisya. Habang nakaupo ako sa loob ng Classified Command Center ng Special Intelligence Division sa Camp Aguinaldo, ang malamig na hangin mula sa aircon ay sumasabay sa hapdi ng aking sugat. Nakatayo sa tabi ko ang aming military doctor, dahan-dahang pinapalitan ang duguang tahi sa aking neusuon.
Mulay kong naalala ang maanghang na amoy ng usok at pulbura sa gubat ng Mindanao. Ngunit wala nang mas masakit pa sa sugat na iniwan ni Renz sa aking puso sa airport kagabi. General, naka-activate na po ang live surveillance feed sa dating bahay ninyo. Pormal na ulat ni Captain Mark habang pinipindot ang control panel sa harap ng malaking screen. Sa malaking monitor sa aming harapan, lumabas ang malinaw na anggulo ng aming dating kwarto ni Renz. Dahil sa banta ng dayuhang giyera sa teknolohi, ang bahay namin ay 3 taon nang nasa ilalim ng palihim na pagbabantay ng military intelligence upang protektahan si Renz sa hindi niya nalalamang panganib. Nakikita ko sa screen si Renz. Kakapasok pa lamang nila ni Celestine sa kwarto. Hawak ni Renz ang malalaking itim na trash bag. "Itapon mo na lahat ng gamit ng babaeng yan, Renz," marting sabi ni Celestine habang nakaupo sa gilid ng aming datingka, matinitingnan ang kanyang bagong manicured na mga kuko. "Ayoko na makakita ng kahit anong alalanong walang silbing ex-wife mo dito sa bahay natin." Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha ni Renz habang binubuksan ang damitan ko. Kinuha niya ang aking mga simpleng damit, mga lumang blouse at maong na binili ko sa Tiangge para lamang magmukhang ordinaryong empleyado ng gobyerno. "Hindi ko talaga maiintindihan kung saan napupunta ang pera niya," reklamo ni Renz habang itinatapon ang mga damit ko sa basurahan. "Sa loob ng 3 taon, wala man lang siya nabiling mamahaling gamit, palaging maipit sa pera. Napakaunambitious niyang babae." Habang nakikinig ako sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng aming earpiece, napapikit ako sa matinding sakit. Hindi alam ni Renz na ang 70% ng aking sweldo bilang general ay palihim kong ipinapasok sa bank account ng kanyang kumpanya noong mga panahong halos mabankrupt ang Alcaraz Tech. Ginawa ko yon nang hindi naghahangad ng kapalit o pagkilala para lamang hindi siya mabaon sa utang. Nagpatuloy ang paghahalongkat ni Renz hanggang sa makarating siya sa ilalim ng aking mesa. May isang maliit na drawer na gawa sa mahogany wood na nakakunchi. "Ano to?" tanong ni Renz. Kumuha siya ng isang maliit na pamutol at pilit na winasak ang lock ng drawer. Nang mabuksan ito, hindi mga alahas o pera ang lumabas. Kinuha ni Renz ang isang tumpok ng mga papel at lumang t-shirt. Ito ang aking personal na taguan. Nakita ko sa screen ang pagbabago ng mukha ni Renz nang basahin niya ang mga opisyal na resibo mula sa mga military field hospital sa Zamboanga at Cotabato. Mga resibo ng gamot sa impeksyon ng sugat mula sa bala at mga medical clearance na nagpapatunay na ilang beses akong na-confine dahil sa matinding kirot sa katawan. Sa ilalim ng mga papel ay ang 2 t-shirt na may natuyong pulang man sa mga damit na ginamit ko nung nasugatan ako 2 taon na ang nakalilipas na itinago ko dahil ayoko makita niya at mag-alala siya. Naalala ko pa noong tinanong niya ako kung bakit may mansa ang damit ko noon. Ang sabi ko lang ay natapunan ako ng pulang pintura sa opisina. Naniwala siya at pinagalitan pa ako dahil sa pagiging clumsy. Nanginig ang mga daliri ni Renz habang hawak ang mga resibo ng ospital. "Ano to? Bakit may mga resibo siya mula sa mga ospital sa probinsya at bakit may mansa ng dugo ang mga damit na to?" Pumatak ang katahimikan sa kwarto. Nakita ko ang konting gulat at guilt sa mga mata ni Renz. Ngunit bago pa man lumalim ang kanyang pag-iisip, mabilis na tumayo si Celestine mula sa kama at inagaw ang mga papel sa kamay ni Renz. "Renz, huwag ka nang magpadala sa mga ganyang drama," sigaw ni Celestine, sabay tapon ng mga medical records sa basurahan. "Fake ang mga yan. Baka ginagamit niya ang mga resibong yan para magtago ng pera o gumawa ng alibay kung bakit siya nawawala. Nagsisinungaling lang ang babaeng yan sa'yo." "Pero Celestine, ang daming resibo." "Kalimutan mo na siya." Mabilis na pinutol ni Celestine ang pagsasalita ni Renz. Kinuha niya ang kanyang mamahaling leather bag at inilabas ang makapal na blue folder. "Mag-focus ka sa bukas. Ito na ang kasunduan para sa National Economic Security Conference. Kapag napirmahan mo ang data integration form na to, ang Alcaraz Tech na ang hahawak ng buong defense software ng bansa. $1,000,000 ang kikitain natin, Renz." Lumapit si Celestine kay Renz, hinawakan ang kanyang mukha at hinikan siya sa labi. "Ito ang hinahanap mo, di ba?
Isang babaeng kayang magbigay sa iyo ng tagumpay, hindi tulad ni Althea na walang silbi. Nakita ko kung paano muling nabulag si Renz sa kanyang sariling inggit at takaw sa kapangyarihan. Ang bahagyang guilt sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng greed. Kinuha niya ang bulpen at walang pag-aalinlangang nilagdaan ng dokumentong inabot ni Celestine. "Salamat, Celestine," sabi ni Renz sabay ning itin ng malapad. "Tiyak na magiging pinakamayamang businessman ako sa buong bansa pagkatapos ng conference bukas." Sa loob ng command center, tinitigan ko ang screen habang ang aming mga cyber intelligence analysts ay mabilis na nag-a-update ng mga code sa aming mga computer. General bulong ni Captain Mark sa tabi ko. Nakuha na natin ang kopya ng nasign na dokumento. Nilagdaan na ni Mr. Alcaraz ang pahintulot na itakbo ang buong defense database sa server ng kumpanya niya. "At ano ang ginagawa ni Celestine ngayon?" Tanong ko sa malamig na boses. Inilipat ni Captain Mark ang camera view. Sa screen habang nakatalikod si Renz at nagtitimpla ng kape sa kusina, mabilis na kinuha ni Celestine ang kanyang telpon. Ilinagay niya ang isang maliit na flash drive sa laptop ni Renz at nagsimulang mag-transfer ng data papunta sa isang encrypted offshore server na pagmamay-ari ng isang kilalang foreign intelligence syndicate. May isang mabilis at nakalalasong ngiti sa mga labi ni Celestine habang nakatitig sa progress bar ng file transfer. Hindi alam ni Renz na ang babaeng inaakala niyang mag-aangat sa kanya sa tuktok ay ang mismong taong naghahukay ng kanyang sariling libingan at ang kasunduang katatapos lang niyang pirmahan ay hindi kontrata ng tagumpay, kundi isang bitag na magwawasak sa buong buhay niya bukas sa harap ng buong bansa. Inayos ko ang aking itim na opisyal na uniforme at tumayo mula sa upuan. "Captain Mark, ihanda ang buong Special Forces Battalion para bukas." Utos ko habang itinataas ang aking ulo ng may buong dignidad. "Bukas sa conference, hahayaan natin silang magdiwang bago natin ibagsak ang hatol." Habang nakatitig ako sa puting kisame ng clinic sa loob ng military base, dahan-dahang hinila ng doktor ang huling tahi sa aking neosun. Naramdaman ko ang matinding hapdi na gumuhit sa aking balat, ngunit hindi ko man lang hinaya ang makawala ang kahit anong daing mula sa aking mga labi. Sanay na ako sa sakit. Sa loob ng 3 taon sa ilalim ng lihim na serbisyo ang pisikal na sugat ay naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na buhay. "Tapos na po, General Villamor?" Malumanay na, sabi ng doktor habang nilalagyan ng bagong puting plaster ang aking sugat. "Pero kailangan ninyong magpahinga. Kung patuloy ninyong ipipilit ang sarili sa mga mabibigat na kilos, baka bumuka muli ang mga tahi ninyo." "Salamat, Doc. Kaya ko to." Sagot ko habang dahan-dahang isinusuot muli ang aking itim na t-shirt. Pagkaalis ng doktor, pumasok si Captain Mark na may bitbit na mainit na kape. Inilapag niya ito sa mesa at tiningnan ako ng may halong pag-aalala at galit. "General, hindi ko talaga masikmura ang ginawa ni Mr. Alcaraz sa inyo kagabi," mariing sabi ni Mark habang nakakuyom ang kanyang mga kamay. "Naisakripisyo ninyo ang lahat para sa kanya. Kung gusto ninyo, pwede kong gamitin ang impluwensya ng SBD para i-freeze ang lahat ng bank accounts niya at i-cancel ang business permits ng Alcaraz Tech na yon pa lang. Isang tawag niyo lang po pababagsakin natin siya." Tiningnan ko si Mark ng may kalmado, ngunit matatag na mga mata. "Hindi natin gagamitin ang kapangyarihan ng gobyerno para sa aking personal na higanti, Mark." Seryosong sagot ko. Maliit na bagay lang ang relasyon namin ni Renz kumpara sa seguridad ng bansa. Hayaan mo siyang maging masaya sa akala niyang tagumpay niya. Ang mas mahalaga ngayon ay ang misyon natin. Uminom ako ng kaanting kape habang ang aking paningin ay dahan-dahang natuon sa bintana kung saan tanaw ang bandila ng Pilipinas na sumasayaw sa hangin. Tila bumalik ang aking alaala, 6 na buwan na ang nakalilipas sa madilim at maputik na kagubatan ng Holo Sulu. Nung gabi na iyon, ang langit ay walang tigil sa pagbuhos ng malakas na ulan. Kami ng aking maliit na unit ay natrap sa loob ng isang abandonadong kampo habang pinaliligiran ng mga armadong rebelde na may koneksyon sa mga dayuhang terorista. Ang target nila ay ang satellite receiver na naglalaman ng bagong computational algorithm ng Alcaraz Tech, ang kumpanya ng asawa ko.
Hindi alam ni Renz na ang kanyang kumpanya ay napili ng gobyerno para sa isang lihim na proyekto dahil sa kanyang talino sa programming. Ngunit dahil dito, ay naging mitya rin ito ng panganib sa kanyang buhay. Upang hindi siya madamay at hindi mapasakamay ng mga masasamang elemento ang data, personal kong pinamunuan ang pagbawi sa server. Naalala ko pa ang tunog ng mga sunod-sunod na putok ng baril na nagpatid sa katahimikan ng gabi. Habang yakap ko ang laptop na naglalaman ng mga codes, isang pagsabog ng mortar ang yumanig sa aming posisyon. Isang matalas na piraso ng bakal ang bumaon sa aking tagiliran. Bumagsak ako sa putikan duguang-duguang, habang ang paningin ko ay unti-unting nagdidilim. Nung mga sandaling yon, habang nararamdaman ko ang unti-unting pag-alis ng init sa aking katawan, ang tanging nasa isip ko lang ay si Renz. Inisip ko ang kanyang ngiti, ang kanyang mga pangarap na magtagumpay ang kumpanya niya. Bulong ko sa aking sarili noon kahit mamatay ako rito. Basta't ligtas si Renz at ang kanyang pinaghirapan sapat na sa akin ang lahat. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang mahinang pagpukpok ni Captain Mark sa mesa. "General, okay lang po ba kayo?" tanong niya. "Oo, Mark, okay lang ako." Sagot ko habang inaayos ang aking sarili. "Ano ang pinakabagang ulat tungkol kay Celestine?" Agad na naging seryoso ang mukha ni Mark. Iniabot niya sa akin ang isang makapal na pulang folder na may tatak na classified at may malaking letrang nakasulat sa ibabaw, Viper. Napatunanayan na po ng aming Intel network sa ibang bansa ang tunay na pagkakakilanlan ni Celestine Abad, ulat ni Mark sa mababang boses. Hindi siya isang ordinaryong consultant. Ang tunay niyang pangalan ay Agent Viper, isang napakadelikadong international corporate spy na nagtatrabaho para sa isang foreign syndicate. Binuksan ko ang folder. Tumambad sa akin ang mga larawan ni Celestine sa iba't ibang bansa kasama ang mga classified files ng kanyang mga nakaraang biktima. 2 taon nang nakalilipas siya rin ang naging dahilan ng pagbagsak at misteryosong pagkamatay ng isang kilalang tech mogul sa Singapore, patuloy ni Mark. Ginamit niya ang parehong paraan tinukso ang target. Pinaniwala na mahal niya ito at matapos makuha ang mga lihim na codes ng kumpanya, bigla na lamang inatake sa puso ang biktima dahil sa isang hindi matukoy na lason. Napatitig ako sa larawan ng nakangiting mukha ni Celestine sa aking hawak na papel. Ang aking dating kaibigan, ang babaeng niyakap ko at pinagkatiwalaan ay isang tuso at mamamatay tao na spy. At nayon si Renz Alcaraz naman ang kanyang biktima. Bulong ko habang nanlalamig ang aking mga daliri. Opo, General. At ang pinakamasama pa rito. Lumapit ng bahagya si Mark upang ipakita ang isang transmission log. Ayon sa aming intercept, binalak ni Celestine na tapusin ang pag-download ng lahat ng defense database ng Pilipinas bukas sa gabi pagkatapos mismo ng anunsyo sa conference. At kapag nakuha na niya ang kabuuang access, may utos ang kanyang foreign handlers na burahin si Mr. Alcaraz sa mundong ito upang walang maiwang saksi. Isinara ko ang folder ng may matinding tunog ng papel. Ang aking puso na kanina ay puno ng sakit dahil sa pagtataksil ay tuluyan ang napalitan ng isang napakalamig na galit at determinasyon. Hindi ko hahayaang manakaw ang seguridad ng aking bansa. At kahit gaano kasama ang ginawa ni Renz sa akin, tungkulin ko pa ring iligtas siya mula sa kamatayan hindi bilang kanyang asawa, kundi bilang isang general na nagpoprotek sa bawat mamamayan ng bansang ito. Masyadong maaga silang nagdiwang. Sabi ko habang tumatayo at isinusuot ang aking opisyal na military cap. Ihanda ang lahat para sa gabi ng conference. Sisiguraduhin nating ang betag na inihanda nila para sa bansa ay magiging sarili nagkulungan. Sumapit ang hating gabi, bago ang araw ng National Economic Security Conference. Sa loob ng aming command center, tahimik ang lahat. Tangi ang mahinang liwanag mula sa 12-12 ng mga monitor ang nagbibigay kulay sa silid. Nakaupo ako sa harap ng pangunahing screen, hawak ang isang malamig na baso ng tubig habang pinagmamasdan ang live thermal feed mula sa kwarto ni Renz. 2:00 na ng madaling araw. Sa monitor, nakikita ko ang 2 anyo ng tao sa kama, sa pamamagitan ng aming infrared heat sensors. Natutulog na si Renz,
pagod na pagod mula sa buong araw na paghahanda para sa kanyang presentasyon bukas. Ngunit ang isa pang anyo ay dahan-dahang gumalaw. Dahan-dahang bumangon si Celestine mula sa kama, sinisiguradong hindi magigising si Renz. Naglakad siya patungo sa gawin ng lamesa kung saan nakalagay ang laptop ng kumpanya ni Renz. Nagsisimula na siya, General, bulong ng aming cyber reconnaissance analyst, habang mabilis na tinatapik ang kanyang keyboard upang simulan ang pag-trace sa signal. Hayaan ninyo siyang mag-upload, utos ko sa malamig at matatag na boses. Siguraduhin ninyong makuha ang bawat IP address na tatanggap ng data. Pinanood ko sa screen ang bawat kilos ni Celestine. Binuksan niya ang laptop. Ang mahinang liwanag mula sa screen ay nagbigay ng nakakatakot na anino sa kanyang muka. Inilabas niya ang isang maliit na black flash drive, isang tuso, at mamahaling decryption device na gawa ng kanyang foreign syndicate. Isinaksak niya ito sa laptop at nagsimulang mag-type ng napakabilis. Habang nakatitig ako sa kanya, tila sumikip ang aking dibdib sa galit. Naalala ko noong mga panahon ng kolehiyo noong wala pa siyang matuluyan at palaging nagugutom. Pinatira ko siya sa bahay ng mga magulang ko. Pinakain dinamitan at itinuring na parang tunay na kapatid. Noong mga panahong yon, akala ko ay tapat siya. Ngunit ngayon ang kapatid na tinulungan ko ay isa palang ahas na gumagapang sa dilim handang pumatay para sa pera. Biglang natigaw si Celestine sa kanyang pag-type. Sa aming monitor, nakita kong tumitig siya ng matagal sa sulok ng screen ng laptop. May napansin siyang kakaiba sa bilis ng takbo ng kanyang hacking program. May bahaging delay sa pag-transfer ng data, isang maliit na indikasyon na may isa pang network na humaharang at nagbabantay sa kanyang ginagawa. General, mukhang nararamdaman niya ang tracing natin. Masyadong sensitibo ang software ng kanyang syndicate, babala ng aking analyst. Napatayo ako mula sa aking upuan. Ang aking puso ay bumibilis ang pagtibok. I-divert ang signal sa isang dummy proxy server ngayon din. Huwag mong hahayaang makita niya ang totoong IP ng SBD. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ng aking analyst. Sa monitor nakita kong lumingon si Celestine sa paligid ng madilim na kwarto. Tumingin siya sa binta at tila nakakaramdam na may mga matang nakatitig sa kanya mula sa labas. Sa sandali ngayon, biglang gumalaw si Renz sa kama. Narinig ko ang mahina niyang ungol sa pamamagitan ng aming audio receiver. Althea, nasaan ka? Bulong ni Renz sa kanyang panaginip bago dahan-dahang imulat ang kanyang mga mata. Mabilis na itinupi ni Celestine ang laptop at itinagu ang flash drive sa kanyang bulsa. Agad siyang umupo sa tabi ni Renz. Binabago ang kanyang mukha mula sa pagiging malamig na spy patungo sa isang mapagmahal na kasintahan. Renz? Gising ka pala! Bulong ni Celestine sa malambing na boss, habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Renz upang patuluyin ang pagtulog nito. Celestine, anong ginagawa mo sa dilim? Tanong ni Renz habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Wala po, aking mahal. Sinara ko lang ang bintana kasi medyo lumalamig ang hangin sa labas. Ayokong magkasakit ka bago ang malaking araw mo bukas, pagsisinungaling ni Celestine sabay haluksano ni Renz. Matulog ka na muli, Renz ko. Bukas, pagkatapos ng conference, ikaw na ang magiging pinakasikat at pinakamayamang tao sa bansa. At ako ang magiging pinakamapangraheng asawa sa tabi mo. Bumuntong hininga si Renz, halatang naniwala sa matatamis na salita ng babae. Salamat, Celestine. Buti na lang nandito ka. Kung si Althea ang kasama ko ngayon, baka nag-aaway na naman kami dahil sa pagiging cold niya. Ipinikit muli ni Renz ang kanyang mga mata at dahan-dahang bumalik sa malalim na pagtulog. Sa loob ng command center narinig ko ang mahinang singhal ni Captain Mark sa galit. Ngunit ako nanatili akong tahimik. Ang sakit na naramdaman ko nung una ay tuluyan ng pinalitan ng matigas na pader ng aking tungkulin bilang sundalo. Nang masiguradong tulog na muli si Renz, muling binuksan ni Celestine ang laptop. Isinaksak niya muli ang flash drive at pinindot ang huling command upang simulan ang kabuuang pag-download ng pambansang defense system ng Pilipinas. ika-90%, 95%, bulong ng aking analyst habang binabantayan ang pag-transfer ng data. 90%. Tapos na po, General. Nakuha na niya ang buong file.
Sa screen ng laptop ni Celestine, natapos ang pag-download. Ngunit bago pa man lumabas ang normal na mensahe ng tagumpay, isang mabilis na kakaibang insidente ang nangyari. Sa loob ng isang bahagi ng segundo ang screen ng kanyang laptop, ay nag-flash ng isang pulang babala na may kasamang military security code ng aming division. Ang text ay malinaw na nagsasabing target locked by Special Intel Command. Bago pa man ito mabasa, nagbuo ni Celestine mabilis na pinalitan ng aming dummy server ang screen ng isang peking mensahe ng tagumpay, data transfer complete. Bahagyang kumunot ang no ni Celestine. Tumingin siya ng matagal sa screen tila nag-iisip kung ano ang pulang ilaw na nakita niya kanina na biglang nawala. Ngunit dahil sa kanyang labis na paniniwala na siya ang pinakamatalino naliwala niya ito at dahan-dahang ngumiti ng may kataksilan. Ipinasok na natin ang bitag sa kanilang sistema, General. Sabi ni Captain Mark na may kasamang malamig na ngiti. Akala niya ay nakuha niya ang defense database, ngunit ang totoo ang binuhat niyang file ay isang tracking software na magbubukas sa lahat ng sikreto ng kanyang syndicate bukas. Tiningnan ko ang oras. 3:00 na madaling araw. Ilang oras na lang at magsisimula na ang pinakamalaking conference sa bansa. Maghanda na kayo. Malamig kong utos habang nakatitig sa monitor. Bukas ibababa natin ang huling kortina para sa dula-dulaan ng 2 taksil na ito. Maliwanag at marangya ang kabuuang disenyo ng Grand Ballroom ng Manila Hotel. Ang mga malalaking kristal na chandelier sa kisame ay nagbibigay ng gintong liwanag sa buong silid kung saan nagtitipon ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa, mga matataas na opisyal ng gobyerno, mga dayuhang diplomat at mga kilalang general ng militar. Ito ang National Economic Security Conference, ang araw na matagal nang hinihintay ng bansa upang ilatag ang bagong sistema ng depensa. Sa gitna ng karamihan nakita ko sa pamamagitan ng camera feed si Renz at Celestine. Suot ni Renz ang isang napakamahaling itim na terno, tuwid na tuwid ang kanyang tayo, habang may hawak na baso ng champagne. Sa tabi niya si Celestine ay nakasuot ng isang napaka-eleganteng emerald green gown. Nakataas ang kanyang ulo, nakasabit ang kanyang kamay sa braso ni Renz na parang siya ang reyna ng gabing yon. Panay ang ngiti niya sa mga mamamahayag na kumukuha ng larawan. Renz, ang dami importanteng tao rito. Bulong ni Celestine sa tabi ni Renz na sapat na malakas para marinig ng aming lihim na mikropono. Sabi ko sa'yo ito na ang simula ng pagiging bilyonaryo mo. Pagkatapos nito, wala nang makakaalala sa ex-wife mong walang silbi. Oo nga, Celestine. Tama ka, sagot ni Renz na may kasamang malaking yabang sa muka. Kung si Althea ang kasama ko rito, baka nakasuot lang siya ng mumurahing damit at pinapahiya ako sa harap ng mga kasosyo ko. Salamat sa iyo nakuha ko ang kontratang to. Sinubukan ni Renz na lumapit sa ilang matataas na general ng militar upang magpakilala. Magandang araw po, General. Ako po si Renz Alcaraz, ang CEO ng Alcaraz Tech. Kami po ang nakatagdang pumirma ng Defense Integration System ngayon. Tiningnan lamang siya ng mga general mula ulo hanggang paa gamit ang napakalalamig na mga mata. Walang ngumiti sa kanila, walang nakipagkamay. Ngunit dahil sa labis na kayabangan ni Renz, inisip niya na sadyang seryoso lamang ang mga sundalo dahil sa kanilang tungkulin. Bakit parang hindi sila pala kaibigan? Bulong ni Renz kay Celestine habang lumalayo sila. Huwag mo silang intindihin, aking mahal. Sagot ni Celestine habang hinihimas ang balikat ni Renz. Sadyang naiinggit lang sila sa tagumpay ng kumpanya mo. Maghintay na lang tayo sa pagdating ng chairman ng Special Intelligence Division. Sabi ng mga balita, siya ang pinakabata at pinakamakapangreheng opisyal sa kasaysayan ng militar natin. Eksaktong 10:00 ng umaga, biglang bumukas ang 2 dambuhalang pintuan ng ballroom. Ang lahat ng mga tao sa loob ng silid ay biglang tumahimik. Ang mga sundalong nakabantay sa bawat sulok ay sabay-sabay na tumayo ng tuwid at sumaludo ng napakagalang. Lumikha ito ng isang napakabigat na atmosfera ng disiplina at kapangyarihan. Mula sa gitna ng pintuan, dahan-dahan akong pumasok. Nakauniforme ako ng buong kasuotan ng isang Major General ng Armed Forces of the Philippines.
Ang madilim na berdeng tela ng aking uniforme ay perpektong lapat sa aking katawan. Sa aking magkabilang balikat ay nagniningning ang gintong mga bituin ng aking ranggo. Sa aking kaliwang dibdib, nakahilera ang 12-12 ng mga makukulay na medalya ng karangalan, kabilang ang Distinguished Conduct Star na nakuha ko mula sa aking mga lihim na misyon sa pakikipaglaban sa mga terorista. Ang aking buhok ay maayos at mahigpit na nakatali sa ilalim ng aking opisyal na military cap. Naglakad ako, papasok sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang ng aking makintab na itim na bota sa marmol na sahig ay lumilika ng isang mabigat na tunog na pumuno sa buong katahimikan. Sa likod ko, nakasunod si Captain Mark at ang 10 armadong sundalo ng Special Forces na may hawak na mga high-caliber rifles. Nang makarating ako sa gitna ng silid, nahagip ng aking paningin si Renz. Napatitig si Renz sa akin. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumaki sa matinding gulat at takot. Ang kanyang buong mukha ay nawala ng kulay, tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Ang kanyang panga ay bumagsak sa hindi kapanipaniwalang katotohanan na nasa kanyang harapan. Dahil sa matinding panging-inig ng kanyang kamay, nawalan siya ng lakas upang hawakan ang baso ng champagne. Narinig ko ang malakas na pagbasag ng kristal sa makintab na sahig na marmol. Ang dilaw na alak ay kumalat sa kanyang mamahaling sapatos. Ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang buong atensyon ay nakapako lamang sa akin. Athea? Bulong ni Renz na halos hindi lumabas ang boses mula sa kanyang tuyong lalamunan. Bakit ka nakasuot ng ganyan? Sa tabi niya si Celestine ay tuluyan ding natigilan. Ang kanyang mapang-aping ngiti ay mabilis na nabura. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakahawak sa tiyan ay dahan-dahang bumaba habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot. Bilang isang sinanay na spy, agad niyang naintindihan kung ano ang kahulugan ng aking suot na uniforme. Naintindihan niya na ang babaeng itinuring niyang walang silbi ay ang pinakamataas na pinuno ng intelligence network na kanyang kinakalaban. Hindi ko sila binigyan ng kahit isang tingin. Nilagpasan ko sila na parang mga hangin lamang sa aking daanan. Ang aking mukha ay nanatiling seryoso at walang emosyon. Umakyat ako sa baka ng Grand Podium sa harap ng silid kung saan nakalagay ang malaking gintong selyo ng Republika ng Pilipinas. Ang lahat ng mga general at diplomat ay yumuko bilang paggalang sa aking pagdating. Dahan-dahan kong inayos ang mikropono sa harap ko. Tumingin ako ng diretso sa direksyon ni Renz at Celestine na nakatayo sa unang hanay ng mga upuan nanginginig at hindi makapaniwala. Pumatak ang isang matinding katahimikan sa buong ballroom. Inilibot ko ang aking paningin sa lahat ng mga dumalo bago dahan-dahang nagsalita sa mikropono. Ang aking boses ay gumaralgal sa buong silid puno ng awtoridad at kapangyarihan na yumanig sa kanilang mga puso. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ko habang nakatitig ng matalim kay Renz at Celestine. Ang pagtitipon na ito ngayong araw ay hindi ginawa para sa pagdiriwang o pagpirma ng bagong kontrata, kundi para sa pag-aresto ng isang taksil sa ating bansa. Sumiklab ang bulungan sa buong Grand Ballroom ng Manila Hotel matapos ang aking pahayag. Ang mga diplomat at opisyal ay nagkatinginan, hindi alam kung sino ang tinutukoy ko. Sa gitna ng kaguluhan, nakatitig pa rin sa akin si Renz na lalaki ang mga mata, habang ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa takot. Sa tabi niya si Celestine ay nagsimula ng umatras ng dahan-dahan patungo sa direksyon ng exit. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, 4 na sundalo ng Special Forces ang mabilis na humarang sa kanyang daanan, nakaturo ang kanilang mga baril sa sahig. Ngunit handang kumilos anumang oras. Captain Mark, ipakita ang mga dokumento, malamig kong utos. Tumango si Mark at pinindot ang remote control. Ang dambuhalang LED screen sa likod ko ay dahan-dahang umilaw. Ang unang lumabas ay ang malaking larawan ni Celestine, kasama ang kanyang tunay na pasaporte sa ilalim ng ibang pangalan, at ang opisyal na record ng kanyang pagiging dayuhang giyera sa ilalim ng bansag na Agent Viper. Kasunod nito ay ang mga dokumento ng bangko na nagpapakita ng milyon-milyong dolyar na pumasok sa kanyang lihim na account mula sa isang dayuhang sindikato
sa tuwing nakakakuha siya ng impormasyon mula sa kumpanya ni Renz. Celestine, ano to? Nang dihinang tanong ni Renz habang dahan-dahang lumarawan sa kanyang muka ang matinding takot. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Sabihin mo na nagkakamali lang sila. Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Pinindot muli ni Mark ang control at lumabas ang mga larawan mula sa surveillance camera kagabi, ang eksaktong oras kung saan ninanakaw ni Celestine ang database gamit ang laptop ni Renz, at ang huling slide ay ang sertipikasyon mula sa isang pribadong klinika. Ayon sa medical na record ng aming military hospital, patuloy ko sa mikropono habang ang aking boses ay walang anumang emosyon. Ang babaeng kasama mo, Renz Alcaraz, ay hindi kailanman nabuntis. Ang lahat ng mga papel na ipinakita niya sa iyo ay wad ginawa lamang upang manipulahin ka at pilitin kang pirmahan ang paglipat ng data ng pambansang depensa. Tila gumuho ang buong mundo ni Renz sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya kay Celestine, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding sakit at kahihiyan. Niloko mo ako, ang sabi mo sa akin. Ang sabi mo sa akin ay magkakaanak na tayo, kaya ko iniwan si Althea dahil sa'yo. Kaya ko ibinigay sa'yo ang lahat ng access sa kumpanya ko. Napaluhod si Renz sa sahig, hawak ang kanyang ulo, habang ang mga luha ng pagsisisi ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mga opisyal sa ballroom ay nakatingin sa kanya nang may halong diring-diri at awa. Nang makitang wala na siyang takas si Celestine, ay biglang nagbago. Ang kanyang maamang mukha na kanina ay umiiyak, ay biglang napalitan ng isang napakalamig at nakakatakot na tawa. Tumayo siya ng tuwid at tiningnan ako ng may matinding galit. Tama ka, Althea," sigaw ni Celestine na umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Ako nga si Agent Viper. Ngunit huli na kayo. Nakuha ko na ang buong database kagabi at naipadala ko na ito sa aking mga handlers sa ibang bansa. Kahit hulihin ninyo ako ngayon, sirang-sira na ang sistema ng depensa ng Pilipinas, natalo ka pa rin, General Villamor." Isang manipis na ngiti ang dahan-dahang lumarawan sa aking mga labi. "Akala mo ba ay napakatalino mo, Celestine?" tanong ko habang dahan-dahang bumababa mula sa podium. Naglakad ako patungo sa kanya. Ang aking bota ay lumilik-an ng mabigat na tunog sa bawat hakbang. "Kagabi noong pumasok ka sa sistema gamit ang device mo, pinalitan namin ang buong file ng isang tracking program. Ang ipinadala mo sa iyong mga handlers ay hindi ang defense database, kundi isang computer virus na unti-unting sumisira sa kanilang buong main server ngayon. At sa mga sandaling ito, ang aming cyber division ay kasalukuyan ng inaaresto ang lahat ng miyembro ng iyong sindikato sa iba't ibang panig ng mundo." Nawala ang tapang sa mukha ni Celestine. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang napagtanto niya na siya ay tuluyang natalo ng babaeng dati niyang minamaliit. Lumapit si Captain Mark at ang dalawang sundalo. Hinawakan nila ang mga kamay ni Celestine sa kanyang likod. Ang paglak ng malamig at mabigat na bakal ng kong soet sa kanyang mga pulso ay lumikha ng isang matigas na tunog na pumuputol sa huli niyang pag-asa. Bago siya hilahin palabas ng mga sundalo, lumingon si Celestine kay Renz na kasalukuyang umiiyak pa rin sa sahig. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pandidiri sa lalaking naging kasosyo niya. "Huwag ka nang umiyak dyan, Renz. Napaka-bobo mo." Gising ni Celestine kay Renz sa harap ng lahat ng opisyal. "Akala mo ba talaga ay may magmamahal sa isang lalaking tulad mo? Napaka-insecure mo at napakadaling manipulahin. Ginamit lang kita dahil ikaw ang pinakamadaling daan para makuha ko ang gusto ko. Wala kang kwentang lalaki." Inilabas si Celestine ng mga armadong sundalo habang patuloy siyang sumisigaw ng mga masasakit na salita. Naiwan si Renz na nakaluhod sa gitna ng ballroom, basang-basa ng alak ang kanyang kasuotan, habang ang bawat tao sa silid ay nakatingin sa kanya bilang isang tanga na napabagsak sa kanyang sariling buhay dahil sa katakawan sa panandaliang sarap. Matapos ang mainit na eksena sa ballroom, ang buong kumpanya ng Alcaraz Tech ay opisyal ng hinarangan at inilagay sa ilalim ng pagsisiyasat ng pamahalaan. Bagamat napatunayang walang direktang kinalaman si Renz sa paninira at pagbebenta ng impormasyon ni Celestine ang kanyang pagpapabaya at kawalan ng ingat,
ay naging sapat na dahilan upang bawiin ng gobyerno ang lahat ng lisensya ng kanyang kumpanya. Sa loob lamang ng isang araw, ang Alcaraz Tech na kanyang ipinagmamalaki ay tuluyan ng bumagsak sa pagiging bankrupt. Nakatayo ako sa likod ng isang one-way mirror sa loob ng silid pagsisiyasat ng Department of National Defense. Pinagmamasdan ko si Renz na nakaupo sa tapat ng lamesa. Ang kanyang mamahaling terno ay lukot-lukot na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namumula sa walang tigil na pag-iyak. Pumasok si Captain Mark sa silid bitbit ang isang makapal na folder na may tatak na classified. Inilapag niya ito sa harap ni Renz. Mr. Alcaraz, tapos na ang investigasyon sa inyo. Formal na pahayag ni Mark. Hindi kayo sasampahan ng kasong pagtataksil sa bayan dahil napatunay ang biktima lamang kayo ng manipulasyon ni Celestine Abad. Malaya na kayong umalis. Tumingala si Renz, ang kanyang boses ay nanginginig at halos pabulong na lamang. Salamat, pero wala na akong pupuntahan. Wala na ang kumpanya ko, wala na ang lahat ng pinaghirapan ko. Tumiin si Captain Mark sa akin sa likod ng salamin bago muling ibinaling ang kanyang pansin kay Renz. Kinuha niya ang folder at dahan-dahang binuksan ito sa harap ni Renz. Bago kayo umalis, Mr. Alcaraz, may isang bagay kayong kailangang malaman. Seryosong sabi ni Mark. Iniisip ninyo na ang Alcaraz Tech ay umangat dahil sa inyong sariling talino at sa tulong ni Celestine. Ngunit ang totoo, 3 taon na ang nakalilipas nung muntik nang magsara ang kumpanya ninyo dahil sa matinding utang, may isang tao na palihim na nagpasok ng pera upang isave kayo. Kumunot ang noo ni Renz, pilit na inaalala ang nakaraan. Sino ang nagligtas sa akin? Ang asawa ninyo, si General Althea Villamor, sagot ni Mark. Ginamit niya ang lahat ng kanyang hazard pay, mga combat bonuses, at ang kanyang personang nga pondo mula sa mga taon ng pakikipaglaban sa giyera upang palihim na bayaran ang utang ng kumpanya ninyo. At higit sa lahat, ginamit niya ang kanyang impluensya sa militar upang bigyan ng proteksyon ang inyong kumpanya laban sa mga dayuhang hacker. Napatitig si Renz sa mga papel sa kanyang harap. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang mga bank transfer records na may lagdako. Ngunit, ang mas nagpaguho sa kanyang pagkatao ay ang sumunod na mga dokumentong ipinakita ni Mark. Ito ang aking mga medical na record mula sa mga ospital sa Mindanao na may nakasulat na mga particular na petsa ng aking mga pinsala. Dahan-dahang binasa ni Renz ang unang papel. Oktubre 12, 2 taon na ang nakalilipas. Basa ni Renz sa mababang boses. Biglang natigilan si Renz. Naalala niya ang araw na yon. Yon ang kanilang 2nd anibersaryo ng kasal. Galit na galit siya sa akin noon dahil hindi ko siya sinipot sa mamahaling restaurant na kanyang nireserva. Tinawagan niya ako at sinigawan ng mga masasakit na salita, sinasabing wala akong pakialam sa kasal namin at mas mahalaga pa ang trabaho ko kaysa sa kanya. Tiningnan ni Renz ang detalye ng record sa papel para sa petsang iyon si Major Althea Villamor ay sumailalim sa isang emergency surgery sa isang field hospital sa Sulu upang tanggalin ang mga piraso ng bakal sa kanyang katawan patapos sumabog ang isang granada habang pinoprotektahan ang database ng Alcaraz Tech. Nagsimulang gumaralgal ang paghinga ni Renz. Ang kanyang dibdib ay sumikip habang binubuksan ang susunod na pahina. Abril 5 nakaraang taon, bulong niya. Iyon ang araw na umuwi ako na may pulang mansa sa aking t-shirt. Tinawanan niya ako noon, tinawag akong clumsy at burara dahil nagawa kong madumihan ang aking damit ng pintura habang nagtatrabaho sa opisina. Binasa ni Renz ang nakasulat sa medical na ulat, malubang pagkawala ng dugo dahil sa saksak sa tagiliran, habang nakikipaglaban ng malapitan sa 3 dayuhang saboteur na nagtangkang sunugin ang pangunahing relay tower ng Alcaraz Tech sa Mindanao. Sa bawat pahina na kanyang binubuklat nakikita ni Renz ang mga pets, kung kailan niya ako sinisigawan, kung kailan niya ako tinatawag na walang silbi, at kung kailan niya ako pinalalayas sa bahay dahil sa madalas kong pag-alis. Ang bawat petsang yon ay katumbas ng isang araw kung kailan ako duguang nakikipaglaban para sa kanyang kaligtasan at para sa pangarap niyang kumpanya. Hindi ito maaari,
Umiiyak na sigaw ni Renz habang ang kanyang boses ay puno ng matinding pagsisisi. Althea, bakit mo ginawa to? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Niyakap ni Renz ang folder ng aking mga medical na record na may mga bakas pa ng natuyong dugo sa mga lumang ulat. Humahagulgol siya sa loob ng silid habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Napagtanto niya na ang babaeng itinapon niya sa basurahan para sa isang taksil ay ang tanging taong nagbigay ng kanyang sariling dugo para lamang mabuhay siya. Mula sa likod ng salamin, tiningnan ko siya sa huling pagkakataon bago ako dahan-dahang tumalikod at lumabas ng silid. Walang luha sa aking mga mata, tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan dahil sa wakas ay natapos na ang aking tungkulin sa kanya. Ilang oras matapos palayain ng militar si Renz, ay dahan-dahang lumabas ng gusali ng Department of National Defense. Ang langit ay madilim, at ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang pumatak sa semento. Naliligaw at walang patutunguhan, naglakad si Renz sa ilalim ng ulan. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na lumang kahoy na picture frame, isang larawan naming dalawa noong panahon ng kolehiyo, nung masisigla pa ang aming mga pangarap at wala pa kaming muwang sa mundo. Sa gitna ng basang kalsad, nawala ng lakas ang mga binti ni Renz. Napaluhod siya sa malamig na semento habang hinahayaan ng ulan na humalo sa kanyang mga luha. Hawak ang larawan sa kanyang nanginginig na mga kamay. Sumigaw siya sa gitna ng bagyo, isang sigaw ng isang lalaking nawala ng lahat ng bagay dahil sa kanyang sariling karangyaan at kataksilan. Bumuhos ang malakas na ulan sa buong Camp Aguinaldo habang papalapit ang gabi. Ang madilim na langit ay tila nakikiramay sa matinding pait na natira sa hangin matapos ang maghapon na kaganapan. Inayos ko ang collar ng aking itim na trench coat sa ibabaw ng aking opisyal na uniforme habang naglalakad ako palabas ng pangunahing gusali ng headquarters. Sa tabi ko, hawak ni Captain Mark ang isang malaking itim na payong upang protektahan ako sa patak ng ulan. Ngunit nang makarating kami sa may malaking gate, napahinto ang aming mga hakbang. Sa gitna ng basang kalsada, sa labas ng bakod ng militar, may isang taong nakatayo. Si Renz. Basang-basa siya ng ulan. Ang kanyang mamahaling suit na ginamit sa conference ay pinalitan ng isang lumang t-shirt at maong. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding lamig at ang kanyang mga mata ay namumula at namamagang mabuti mula sa ilang oras na pag-iyak. Ilang oras na siyang nakatayo doon naghihintay sa ilalim ng bagyo habang pinipigilan siya ng 2 armadong gwardiya na pumasok sa loob ng camp. Nang makita niya akong lumalabas, tila nagkaroon ng lakas si Renz. Tumakbo siya patungo sa aking gawi. Ngunit bago pa man siya makalapit, ay mabilis siyang binarahan ng mga sundalo. "General, pakiusap, papasukin ninyo ako!" Sigaw ni Renz sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang kanyang boses ay pinalitang mabilis ng panginginig. "Althea, pakiusap, kausapin mo ako kahit 5 minuto lang." Tiningnan ko si Captain Mark at dahan-dahang tumanggo. "Pabayaan ninyo siyang lumapit." Binuksan ng mga sundalo ang daanan. Mabilis na humakbang si Renz patungo sa akin. Ngunit nang makarating siya sa harap ko sa halip na tumayo ng tuwid, biglang nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Bumagsak siya at napaluhod sa putikan sa mismong tapat ng aking mga bota. Inabot niya ang aking mga kamay subalit mabilis kong inilayo ang aking sarili ng may buong dignidad. "Althea, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, pakiusap." Umiiyak na sigaw ni Renz habang nakaluhod sa putik. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa hangin na parang isang pulubi na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Naging napakagago ko. Nabulag ako sa kayabangan ko at sa mga kasinungalingan ni Celestine. Nayon, kulang nalaman ng lahat. Ikaw pala ang nagligtas sa kumpanya ko. Ikaw pala ang nagbuhos ng dugo para sa akin habang ako ay nagpapakasa sa iba. Yumuko si Renz at ibinaon ang kanyang muka sa kanyang mga kamay na puno ng putik. "Napakasama kong asawa. Naniwala ako sa iba kaysa sayo. Sinigawan kita, pinalayas kita, at ipinagpalit kita sa isang taksil. Pero pakiusap, Althea. Magsisimula tayo ulit.
Patawarin mo ako at bumalik ka na sa akin. Gagawin ko ang lahat. Maging alipin mo lang ako. Basta wag mo lang akong iwan. Pinagmasdan ko ang lalaking nakaluhod sa aking harapan. Ito ang lalaking minsan kong pinangarap na makasama habang buhay. Ito ang lalaking ipinaglaban ko, laban sa mga bala at kutsil o sa gitna ng giyera. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya ngayon, wala na akong naramdamang galit. Wala na ring sakit. Tanging isang malalim na awa na, lamang para sa isang taong huli na nang ma-realize ang halaga ng bagay na kanyang itinapon. Tumayo ka dyan, Renz? Malamig kong sabi ang aking boses, ay tuwid at walang panginginig. Huwag mong ipahahiya ang sarili mo sa harap ng mga sundalo ko. Hindi ako tatayo! Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing pinatatawad mo na ako at babalik ka na sa akin. Hagulgon ni Renz habang nakatinggala sa akin ang ulan ay patuloy na pumapatak sa kanyang mukha. Dahan-dahan kong isinuksok ang aking kamay sa bulsa ng aking trench coat. Inilabas ko mula roon ang isang maliit na silver box. Binuksan ko ito at kinuha ang aming lumang simpleng wedding ring, ang murang yon na binili namin nung bago pa lamang kaming kasal, nung wala pa kaming pera. Nang makita ni Renz ang yun, biglang lumitaw ang isang maliit na pag-asa sa kanyang mga mata. Inakala niya na ang paglalabas ko ng yun ay isang tanda na may oportunidad pa para sa aming dalawa. Dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang nanginginig na kamay upang tanggapin ito. Tinitigan ko ang simpleng nyo sa aking mga daliri bago ko ito dahan-dahang itinapat sa kanyang nakabukadkad na palad. Binitawan ko ang nyo. Narinig ang mahinang pagbagsak ng metal sa kanyang basang palad. Pinatatawad na kita, Renz. Formal na pahayag ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Pinatatawad kita sa iyong kawalan ng kaalaman, sa iyong kayabangan at sa kawalan mo ng paniniwala sa akin nung mga panahong ako ay nakipaglaban para sa iyo. Nakahinga ng malalim si Renz, may kasamang ngiti ng kaginhawaan. Salamat, Althea. Salamat umuwi na tayo. Ngunit huwag mong ipagkamali ang pagpapatawad sa pagbabalik. Mabilis kong pinutol ang kanyang salita. Ang aking boses ay naging kasing tigas ng bakal. Pinatatawad kita upang magkaroon ako ng kapayapaan sa aking puso. Ngunit ang isang general ay hindi kailanman muling ipagkakatiwala ang kanyang buhay at ang kanyang likod sa isang taong minsang sumaksak sa kanya noong siya ay nakatunganga sa pakikipaglaban. Natigilan si Renz. Ang pag-asang kakalabas lang sa kanyang muka ay tuluyang nabura, pinalitan ng isang matinding kawalan ng pag-asa. Ang kasal natin ay natapos na noon pinalabas mo ako sa airport at pinapirma sa divorce papers. Patuloy ko habang itinataas ang aking ulo ng may buong dignidad. Ibinigay ko sa iyo ang 3 taon ng aking dugo at sakripisyo, ngunit itinapon mo ito. Ngayon ang buhay ko ay para na lamang sa paglilingkod sa aking bansa at sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Tumalikod ako at naglakad patungo sa naghihintay na itim na military SUV. Binuksan ni Captain Mark ang pinto para sa akin. Althea, hiwag pakiusap. Althea, hiwag mo akong iwan. Sigaw ni Renz habang sinusubukan niyang gumapang sa putikan patungo sa sasakyan. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga gwardya. Pumasok ako sa loob ng sasakyan. Bago isara ang pinto, tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Nakaluhod pa rin siya sa gitna ng basang kalsada, hawak ang malamig na simpleng yan sa kanyang palad, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang walang kakayahang katawan. Isinara ni Captain Mark ang pinto. Umandar ang sasakyan, palabas ng camp iniwan si Renz sa gitna ng bagyo, nakakulong sa kanyang sariling impyerno ng walang katapusang pagsisisi. Lumipas ang 6 na buwan. Ang madilim na bagyo na dating yumanig sa aking buhay ay tuluyan ang napalitan ng maliwanag na sikat ng araw ng isang bagong umaga. Sa loob ng malaking auditorium ng bagong itinatag na Heroes Families Foundation sa Maynila, puno ang silid ng mga tao. Ang gusaling ito ay itinayo gamit ang aking mga napanalunang parangalang aking mga personal na naipon mula sa militar at ang suporta ng gobyerno. Ang layunin ng pundasyon ay magbigay ng libreng edukasyon bahay at tulong medikal sa mga pamilya balo at mga yatang na ulila ng mga sundalo at intelligence officers
Nabuwis buhay na namatay sa mga lihim na misyon sa buong bansa. Nakayo ako sa gitna ng entablado, nakasuot ng aking pormal na uniporme. Sa harap ko ay isang 7 taong gulang na batang lalaki. Ang kanyang ama ay isa sa mga sundalong pumanaw sa aking tabi noong huling misyon ko sa Mindanao. Dahan-dahan kong inabot sa bata ang isang sertipikasyon ng buong scholarship para sa kanyang pag-aaral hanggang kolehiyo. Inayos ko ang kanyang maliit na collar at numiti sa kanya. Maging matapang ka bata, malumanay kong sabi sa kanya. Ang ama mo ay isang tunay na bayani ng ating bansa. At habang nabubuhay ako, hindi kailanman mababali, wala ang kanyang sakripisyo. Yumakap ang bata sa akin habang ang kanyang ina ay umiiyak sa kagalakan sa ilalim ng entablado. Sumiklab ang isang matinding palakpakan mula sa buong madla mga pamilyang dating nawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon ay may bagong bukas na hinaharap. Habang pinagmamasdan ko ang kanilang mga ngiti, naramdaman ko ang isang napakalalim na kapayapaan sa aking dibdib. Ang sakit na ibinigay sa akin ng nakaraan ay hindi naging dahilan upang ako ay maging bitter o magtanim ng put. Sa halip, ginamit ko ang aking kalayaan at kapangyarihan upang maging ilaw sa mga taong higit na nangangailangan. Samantala ang hustisya ay tuluyan ng sumapit sa mga taong nagtaksil. Si Celestine Abad ay mabilis na hinatulan ng hukuman ng parusang, reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parole dahil sa kasong pagtataksil sa bayan at espionage. Ang kanyang foreign syndicate ay tuluyan ng nawasak at ang lahat ng kanyang mga illegal na ari-arian ay kinuha ng gobyerno. Ngayon, nag-iisa siya sa loob ng isang maliit at malamig na sementadong selda sa bilibid pinalilibutan ng 4 na pader. Walang pera, walang kaibigan, at walang sinumang dumadalaw sa kanya. Ang kanyang dating kagandahan at kayabangan ay napalitan ng walang katapusang takot at kapaitan hanggang sa huling araw ng kanyang buhay. Si Renz Alcaraz naman ay tuluyang nawalan ng lahat. Ang kumpanyang Alcaraz Tech ay pormal ng isinarado at ibinenta ang mga ari-arian upang bayaran ang mga utang nito. Nawala ang kanyang magandang bahay, ang kanyang mga mamahaling kotse, at ang kanyang matataas na status sa lipunan. Ang mga dating kaibigan na sumasamba sa kanya noon ay tuluyan ng tumalikod at nagpanggap na hindi siya kilala. Ayon sa mga huling ulat ng aming intelligence si Renz, ay nakatira na ngayon sa isang maliit at makitid na apartment sa gilid ng lungsod. Nagtatrabaho bilang isang mababang encoder sa isang maliit na kumpanya upang magkaroon ng pangkain araw-araw. Araw-gabi, nakaupo siya sa kanyang maliit na kwarto, pinagmamasdan ang mga balita sa telebisyon tungkol sa aking mga tagumpay at sa mga proyekto ng aking pundasyon. Hawak ang aming lumang simpleng wedding ring sa kanyang nanginginig na mga daliri. Gabi-gabi siyang umiiyak sa dilim. Dindama ang walang katapusang pagsisisi na magiging palamuti sa kanyang buong buhay. Ngunit alam niyang kahit kailan, hindi na niya mababawi ang babaeng kanyang itinapon. Pagkatapos ng kaganapan sa auditorium, umakyat ako sa malawak na balkona, henanggusali na nakatitig sa malaking parade grounds ng camp. Ang simoy ng hangin sa hapon ay napakaginhawa. Sa gitna ng malawak na kalawakan, ang pambansang bandila ng Pilipinas ay nagniningning at malayang sumasayaw sa hangin, simbolo ng kalayaan, karangalan at pag-asa. Narinig ko ang mga mabibigat na hakbang ng bota sa aking likod. Si Captain Mark. Lumapit siya sa akin, tumayo ng tuwid at sumaludo ng may buong paggalang. General Villamor, pormal na ulat ni Mark. Ipinapaabot po ng Pangulo at ng Secretary of National Defense ang kanilang pinakamataas na pagbati para sa matagumpay na paglulunsad ng inyong pundasyon. Salamat, Mark, naumiti ako habang nakatitig sa bandila. Inilabas ni Mark ang isang makapal na pulang folder na may malalaking gintong letrang nakasulat sa ibabaw. Top Secret, International Counterintelligence Task Force. At bukod pa doon, General, patuloy ni Mark habang iniaabot ang folder sa akin. May bago po tayong direktiba mula sa Malacanang. May isang bagong banta sa seguridad sa Timog Silangang Asya. At personal na hiniling ng Pangulo na kayo ang mamuno sa bagong Intergovernment Task Force upang lupigin ang mga kalaban. Kinuha ko ang makapal na pulang folder mula sa kanyang mga kamay.
Binuksan ko ito at tiningnan ang mga paunang detalye ng bagong misyon. Ang aking mga mata ay nagniningning sa bagong sigla at paninindigan. Wala na ang Althea na nasaktan at nagluksa para sa isang sirang pamilya. Ang nakatayo ngayon ay isang buong babae, isang matatag na pinuno at isang general na handang ialay muli ang kanyang talino at buhay para sa kapayapaan ng milyon-milyong mamamayan. Isinara ko ang folder at tiningnan ang malawak na kalangitan. Naitaas ko ang aking ulo ng may buong dignidad at karangalan. Ang aking nakaraang puno ng sakit ay tuluyan ng nagwakas. Ngunit ang aking tunay na tungkulin at ang aking dakilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang aking nakaraang puno ng sakit ay tuluyan ng nagwakas. Ngunit ang aking tunay na tungkulin ay nagsisimula pa lamang. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa napakaganda at napakatalim na paglalakbay na ito sa buhay ni General Althea. Habang isinusulat ko ang bawat eksena sa kwentong ito, lalo na ang sandali kung saan dahan-dahang inilapag ni Althea ang kanyang lumang niyan sa basang palad ni Renz sa gitna ng malakas na ulan, hindi ko mapigil ang mapagnilayan ang tunay na kahulugan ng dignidad at pagpapatawad sa totoong buhay. Madalas sa ating buhay, natutukso tayong kumapit sa mga taong patuloy na sumasakit sa atin, dahil lamang sa tagal ng panahon na ating ipinuhunan sa kanila. Iniisip natin na ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagbabalik sa lumang sistema na sumira sa ating pagkatao. Ngunit ipinalala sa atin ni Althea na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nagtaksil, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Ang pagpapatawad ay ang pagpapakawala sa bigat ng put upang magkaroon ng bakanting lugar ang ating mga kamay para tanggapin ang mas magandang bukas na inilalaan ng may kapal. Isang mahalagang aral sa buhay ang maiiwan sa atin ng kwentong ito. Ang ating tunay na halaga ay hindi nagmumula sa pagkilala ng ibang tao, kundi sa katapatan at karangalan na ating pinananatili sa ating mga puso kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok. Ang isang lumang an ay maaaring mawala ng halaga sa kamay ng isang taong hindi marunong magpahalaga. Ngunit ang katatagan ng iyong pagkatao ay mananatiling nagniningning tulad ng isang gintang bituin sa balikat ng isang general. Huwag mong ipahiram ang iyong buhay sa taong ginagawa ka lamang na opsyon kapag wala silang mahanap na iba. Kung kayo ang nasa kalagayan ni General Althea, magagawa niyo rin bang patawarin ang isang taong nagtaksil sa inyo habang ikaw ay nagbubuhos ng dugo para sa kanya? O pipiliin ninyo ring maglakad palabas ng may buong dignidad at iwanan ang lahat sa nakaraan? Habang nakikinig kayo sa mga huling salita ng kwentong ito, nasaan man kayo ngayon? Nagpapatulog ng anak, nagluluto para sa pamilya, nagbibiyahe pa uwi mula sa trabaho, o simpleng nagpapahinga sa inyong tahanan, sana ay nagdala ito ng inspirasyon at lakas sa inyong mga puso. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakiusap na i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, at mag-iwan ng inyong mga saloobin at sariling kwento sa ating comment section sa ibaba. Ang inyong bawat komento at suporta ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na magbahagi ng mga kwentong nagbibigay buhay at pag-asa. Nawa ay maging maganda at puno ng kapayapaan ang inyong buong araw. Hanggang sa ating susunod na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tagumpay. Pamagat ng kwento, ang bituin sa likod ng hukbong, sandatahan. Ang kwentong ito ay isinulat hang sa mga piraso ng totoong buhay sa labas, pinalakas at iniaalay para sa lahat ng mga taong lumalaban ng tahimik at may karangalan. Tandaan ang laet ng mga tauhan at sitwasyon sa kwento ay muling isinulat bilang katang-isip lamang at walang intensyong manirang puri o magpasama ng sinuman. Ang kwentong ito ay ginawa para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe sa lipunan.